Dahil sa pagkakasanla ng lupa nilang sakahan at pagkakasakit ng kanyang nakababatang kapatid, napilitan si April na magtungo ng Maynila kasama ang kanyang kapitbahay na doon nagtatrabaho. Ayon kasi kay Anika, malaki ang kitaan doon, ngunit hindi niya naman inaasahan na sa isang club pala ito nagtatrabaho at isa itong prostitute. Wala nang nagawa pa si April kundi subukan ng trabahong iyon dahil sabi ni Anika kung sa ibang trabaho mahihirapan lang siya. At dahil sa kanyang ginawa, umuwi si April na may dalang malaking halaga para sa kanyang pamilya. Pero hindi naman niya inaasahan na magbubunga ang isang gabing nangyari sa kanilang dalawa ng lalaki. Kaya katulong ang kanyang pamilya, pinalaki niya ang bata. Matapos ang ilang taon, muli siyang tutungo ng syudad bilang katulong para naman sa pag-aaral ng kanyang anak at last year na rin ng kanyang kapatid sa kolehiyo. Ngunit paano kung ang magiging amo niya pala ay ang lalaking ama ng anak niya? Makakatagal ba siya sa trabaho? Paano kung tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magtagpo ang landas nilang dalawa? Mabuo pa kaya ang kanilang pamilya? Gayong may asawa na ang ama ng anak niya? Ate, baka pwedeng mag-working student na lang ako. Ayokong umalis ka ulit. Kulang na lang ay magmakaawa kay April ang nakababata niyang kapatid. Sariwa pa rin talaga sa isipan nito kung ano ba ang nangyari nang huli siyang umalis at iwan ng mga ito. Hindi pwede. Ayokong maabala ka sa pag-aaral mo. Isa pa, gagawin ko rin to para sa pamangkin mo. Tinuyo niya ang mga luha ni Pia. Hanggang ngayon ay malaki pa rin talaga ang pasasalamat nito sa kanya dahil kung wala raw siya, wala na rin daw ito. Hiling niya lang naman sa kapatid, pagbutihin nito ang pag-aaral. Mama, huwag ka pong umalis. Napatingin siya sa batang nakayakap sa kanyang bewang. Pumantay si April sa mahal niyang anak at hinaplos ang pisngi nito. Diba sabi ni Mama papasok ka na next year? Tumangutango ito. Kaya kailangan magtrabaho ni Mama. Yumakap ito sa kanya. May lungkot niyang tinignan ng kapatid at ang kanilang mga magulang. Gustuhin man ng mga ito na hindi siya umalis, wala nang magagawa pa ang mga ito sapagkat buo na ang kanyang desisyon. Nay, Tay, Pia, kayo na munang bahala kay Hope. Dinala niya ang anak sa lolo't lola nito. Mama, love na love kita, huwag mo kong kakalimutan. Napangiti siya sa sinabi ng anak niya. Bakit ka naman kakalimutan ni Mama? Mahal na mahal nga kita. Tumigil ito sa pag-iyak. Doon na siya lumabas ng bahay nila bago pa ito humabol sa kanya. Paglabas ng kanilang bahay, sumalubong kay April ang kapitbahay niyang si Aling Neri. Ito yung nagtatrabaho sa mansyon at ayon dito ay nasabi na nito sa amo ang tungkol sa kanya. Ito rin mismong nagsabi sa kanya na malaki ang pasweldo ng amo. Nay, sigurado po ba kayo natanggap na ako doon? Tanong niya rito. Nasa biyahe na silang dalawa. Oo naman, Iha. Ako mismong nagrekomenda sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kung saan dadalhin. Binalik niya na ang tingin sa kanilang madaraanan. Ikinalma ni April ang kanyang sarili. Maayos na trabaho na ang papasukan niya ngayon. Manang Neri, pagdating sa mansyon ng mga Montilba, sinalubong sila ng dalawang katulong. Tingin niya ay close na close ang ginang sa mga tao roon. Nang biglang napunta ang atensyon ng mga ito sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung paano magre-react sa harap ng mga ito. Eto si April, ang bago nating makakasama. Natawa ang dalawa. Akala niya ay siya ang pinagtatawanan pero si Manang Neri pala. Kayo talaga? Umuwi lang kayo saglit pero may dala na kayong kapalit ni Perla? Napailing na lang ito. Kasabay na nilang pumasok ang mga babae. Pwede niyo bang ihatid muna si April sa magiging kwarto niya? Siya ang makakasama ko. Tumango ang dalawa. Nakasunod lang siya sa mga ito. Nakaramdam ng takot si April na baka mamaya hindi siya matanggap ng mga ito. Pagdating sa harap ng isang silid, sabay na humarap ang dalawa sa kanya. Hinaplos ng isa ang buhok niya. Hindi ko gustong makipag. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito dahil sa pag-overthink niya. Ang ganda mo naman. Bakit ka magkakatulong? Dapat sa'yo, nag-aasawa ng mayaman eh. Tumingin pa ito sa kasama. Nag-appear pa ang dalawa. Salamat.
Nahihiya niyang sabi. Kaibigan ka na namin ngayon ha. Sunod-sunod siyang tumango. O sige, iwan ka muna namin ha. Ayusin mo muna mga gamit mo. Baka kasi dumating na si sir. May itatanong pa sana siya sa dalawa, kaso lang ay umalis na ang mga ito. Inayos na nga muna ni April ang kanyang mga gamit. Tanda niya pa naman ang mga dinaanan nila kanina. Bumalik siya sa may living room. Akmang tutungo na sana kung saan ang lokasyon ng kitchen, nang bigla siyang mapalingon sa kanyang likuran dahil sa boses na tumawag. Hey, ikaw ba ang bagong katulong? Dahan-dahan siyang humarap dito at gano'n na lamang ang kabog ng dibdib ni April nang makilala niya ang lalaki. Ito ang magiging amo niya, ang ama ng anak niya, ang lalaking pinagsukuan niya ng sarili noon. Ngunit bakit sa lahat ng tao ito pa? Pinaglalaruan ba siya ng tadhana? Ako nga po, sir. Hindi niya magawang tignan ng lalaki sa takot na baka makilala siya nito. Nanatili tuloy siyang nakayuko. Bakit mo tinatago ang mukha mo? Nag-angat na siya ng tingin. Matagal siyang pinakatitigan ng lalaki. Mas lalo tuloy kumabog ang kanyang dibdib. Nagkita na ba tayo noon? Kunot noong tanong nito. Mabilis na pag-iling ang naging tugon niya rito. Hindi pa po, sir. Pinilit na hindi mautal na April. Laking pasasalamat niya naman na nakumbinsi niya ang kanyang amo. Pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo. Anito at tumungo na ito sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Napahawak siya sa dibdib dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Uy, akala niya naman ay kung sino. Yun pala ay ang dalawa lang. Hinarap niya ang mga ito. Hindi pa nga pala namin na ipapakilala ang sarili namin sa'yo. Ako si Mikay, habang ito naman si Tina. Ako si April. Tara na April, hinahanap ka na ni Manang. Sumama siya sa dalawa. Pagdating sa may kusina, ay inabot ni Manang sa kanya ang magiging uniforme niya. Sa banyo malapit roon siya nito pinagbihis. Wow, ang ganda mo talaga. Halos sabay na sabi ni Mikay at Tina sa kanya habang si Manang Neri ay napapangiti lang. O sige na iha, tulungan mo na ako dito. Sumunod na siya habang ang dalawa, ginawa na ang toka ng mga ito. Siya talaga ang magiging katulong ni Manang Neri sa kusina. Ayon dito ay ito ang nangangasiwa sa mga katulong at syempre ang tagaluto rin. Dahil nakasanayan ng amo nito ang luto ng matanda. Matapos magluto nito, tulong-tulong na sila sa paghahain sa mesa. Parating na raw kasi ang kanilang Ma'am Amanda. Neri, buti naman at nakabalik ka na. Dumako ang tingin nito sa kanya. Siya bang sinasabi mong bagong katulong? Tumanguang matanda sa amo. Opo, ma'am. Si Darius nasaan? Ikaw, tawagin mo na nga ang Sir Darius mo. Mabilis siyang sumunod sa utos ng ginang kahit na medyo kinakabahan pa. Pagdating sa kwarto sa itaas, kumatok na si April. Mabuti na lang at naibulong agad ni Manang Neri sa kanya kung saan. Nakailang katok pa nga siya bago lumabas doon ang kanyang amo. Sir, kakain na daw po sabi ng mami ninyo. Ngunit wala siyang natanggap na sagot mula rito. Nakatingin lamang ito sa kanya. Sir, unti-unti siyang napaatras dahil nagsasarado ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa nakasandal na siya sa pader habang ito nakatayo sa harapan niya. Sigurado ka bang hindi pa tayo nagkikita before? Seryosong tanong nito sa kanya. Sigurado po ako, sir. Napalayo sa kanya ang lalaki. Napailing ito. I don't know why but you look familiar. Umuna na itong lumakad. Naiwan si April na nakasandal pa rin sa pader. Mabuti na lang talaga at may tama ito ng alak noon kaya hindi agad siya maalala. Kung hindi yari na talaga siya. Pagbalik niya, kumakain na ang mag-ina. Humanay si April sa mga kapwa niya katulong at ang amo niyang lalaki, hindi pa rin siya nito nilubayan ng tingin. Hoy, ano yun ha? Tanong ni Tina nang sila ay nasa kusina. Wala si Mikay dahil may inutos dito. Anong ano yun? Maang-maangan niyang tanong kahit pa alam niya talaga kung ano ba ang tinutukoy nito. Yung tingin sa'yo ni sir, mukhang nataypan ka na agad ah. Siniko pa siya nito. Ano bang sinasabi mo? Sabi niya na lang sa kasamahan na hindi pa rin tumitigil sa panunukso hanggang sa may napagtanto ito. Sa bagay, kahit na magustuhan ka pa ni sir, hindi na pwede dahil may asawa na siyang tao. Hindi siya umimik at inintay ang susunod nitong sasabihin.
Pero alam mo yun, pakiramdam namin malapit na silang maghiwalay. Kung ganun pala may asawa na ito, kaya mas lalong hindi nito dapat maalala ang nangyari sa kanila noon, kundi ay magkakagulo. Tingin niya pa naman ay dragona ang ina nito at hindi matatanggap ang isang apo mula sa isang katulong lang na katulad niya. Samantala si Darius, hindi talaga makapag-focus sa kanyang trabaho. Pamilyar talaga sa kanyang katulong. Sadyang hindi niya lang maalala kung saan niya ba ito nakita. Han, I'm back. Napatingin siya sa pinto ng kanyang opisina. Bumalik na pala ang kanyang asawa, si Kara. Hindi niya naman talaga mahal ang babae. Sadyang napilitan lang siya na pakasalan ito dahil sa kanilang mga magulang. Lumapit ito sa kanya pero iniwas niya dito ang kanyang labi nang akmang hahalikan siya ng babae. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Nagtatampo nitong sabi. Why are you here? Tawa muna ang isinagot nito sa kanya. Tinatanong pa ba yan? Kasi nandito ka. Yayakapin dapat siya pero tumayo si Darius. I have a meeting. Anya't tinalikuran ng babae. Darius, gusto ko nang magka-baby tayo. Sigaw nito pero hindi niya pinansin. Ngayon pa? Ngayon pa nasuko na siya rito? Oo, napilitan lang siya na pakasalan ito. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi niya ito sinubukang mahalin. Pero ito mismo ang gumawa ng paraan para mas ayawan niya ito. Bro, bakit parang stress na stress ka? Natatawang tanong sa kanya ni Kendrick, ang matalik niyang kaibigan. Kahit na palabiro ito noon at minsan naiinis, ay nagkakaintindihan naman silang dalawa. Hindi niya nga naikukwento ang tungkol sa kanila ni Kara. Guess what? Bumalik na naman si Kara matapos magpakasaya kasama ang kaibigan niya. Sabi nito nang wala pa rin siyang sinasabi. Bakit kasi hindi mo pa siya hiwalayan ha? Dagdag pa nito sa kanya. Napairap siya rito. O bakit? Hindi ka naman masaya sa marriage niyo dude, di ba? Bakit ka nagtitiis? Naiiling nitong sabi. Napabuntong hininga si Darius. Pinakasalan ko si Kara dahil may utang si dad sa daddy niya. And nabayaran ko naman na yon sa pamamagitan ng pakikisama ko sa anak niya. Gulat na napatingin si Kendrick sa kanya. Ang alam kasi nito, arranged marriage lang sila. Eh di pwede mo nang hiwalayan. Napatayo pa ito. Tama naman ang kaibigan niya. Pero dapat din kasi siyang makasigurado na sa pakikipaghiwalay niya sa babae, hindi siya babagsak. And that's not my only problem. Kumunot ang noo ni Kendrick. Eh ano pa? Yung bago naming katulong, pamilyar sa akin. Tumawa ang kanyang kaibigan. Baka nakaano mo noon. Iling ang naging tugon niya. Kahit kailan talaga napakamapagbiro nito. Samantala si April, tahimik na nagtatrabaho nang may babaeng lumapit sa kanya. Hey, who are you? At anong ginagawa mo dito? Ako po si April. Bago po akong katulong dito. Pagpapakilala niya sa sarili. Manang Neri? Sigaw nito. Maya-maya pa, lumabas na mula sa may kusina si Manang Neri. Ma'am Kara, sino naman ang babaeng to? Galit na tanong nito sa matanda. Bago pong katulong, ma'am. Sagot ni Manang Neri. Obvious naman dahil naka-uniform na siya ng pang-maid. Pero mukhang ayaw ng babae sa kanya. Kaya ganun pa itong nagtanong. Okay ba siya kay mami? Yes, ma'am. Hindi ito sumagot at tumalikod. Sino yun, Manang? Siya si Ma'am Kara, ang asawa ni Sir Darius. Makakabuti kung lalayuan mo siya. Tanging-tango na lang ang naging tugon niya sa matanda. Kinagabihan, umuwi na lang si Sir Darius nila. Sinalubong ito ng asawa habang ang ina naman nito naghihintay na sa hapag. Nakita ni April kung paano sinubukan ng babae na halikan ng asawa. Ngunit umiwas ito. Kaya napaiwas rin siya ng tingin. Pumunta na daw po kayo ng dining. Anya sa mga ito. Inirapan lamang siya ng babae habang ang lalaki napapailing na sumunod sa asawa. Mukhang hindi talaga maganda ang lagay ng dalawa. Pero ano bang pake niya? Basta hindi nila pwedeng malaman ang tungkol sa anak niya. You two ha? Ang tagal ko nang hinihintay ng apo ko sa inyo. Napangiti si Kara sa narinig niya. Kaagad na binigyang tugon ang sinabi ng mother-in-law nito. Ang totoo niyan ma, napag-usapan na namin ni Darius ang tungkol dyan. Halatang hindi sang-ayon si Darius dahil masama ang timpla ng mukha nito. That's great.
Natutuwang sabi nito pero tumayo na ang anak nito at umalis na sa hapag. Bakit ba hindi pa kayo nagkakaanak na dalawa? I'm sorry po na ngayon lang ako naging ready. Ngumiti lang si Amanda sa kanyang manugang. Naiintindihan ito pero kapag ang anak na si Darius ang nagsumbong tungkol sa asawa, hindi magawang intindihin. Han, lumapit kay Darius ang asawa na tanging roba lang ang suot. Abala siya sa pagtatype sa kanyang laptop. Tinigil niya na muna ang ginagawa para ibaling dito ang atensyon. Han, let's have. Iniwas niya dito ang labi. Ayaw niyang mahalikan ng labi nito. Han, ang tagal na nating hindi sabi nito nang tumayo siya para lumabas sa kanilang kwarto. Then pleasure yourself tulad ng lagi mong ginagawa. Tsaka niya ito iniwan sa kanilang silid. In those years, dahil asawa niya si Kara, ito ang inaangkin niya. But he always used protection para walang mabuo dahil ayaw nitong may mabuo kahit na siya ay gusto na niya. Dahil tinanggap niya na baka si Kara talaga ang para sa kanya. Yun nga lang, dahil sa mga ginagawa nito na natuklasan niya, doon niya napagtanto na hindi siya deserve ng babae. Napailing na lang si Darius matapos niyang uminom ng tubig hanggang sa makarinig siya ng mga footsteps. Bakit gising ka pa? Iinom lang po ng tubig, sir. Tugon nito, pinanood niya pa ang babae. Sigurado ka ba talaga na hindi pa tayo nagkikitang dalawa? Tumingin ito sa kanya, tsaka sinagot ang kanyang tanong. Hindi pa talaga, sir. Sige po, matutulog na po ako. Pinanood niya na lang ang papalayong bulto ng babae. Lumipas ang mga araw at nakakaisang linggo na si April sa mansyon na pinagtatrabahuhan. Hindi naman siya napag-iinitan doon dahil maayos ang kanyang trabaho at ang mga kasama niya katulad na lamang nila Mikay at Tina na palagi niyang kakwentuhan sa tuwing libre sila at walang ginagawa. Yun nga lang ay napapansin na parang dumadalas ang pagtatalo ng mag-asawang Darius at Kara na nangyayari kapag wala ang ina ni Darius. Kapag ganoon, umaalis bigla ang lalaki pagkatapos ay ang babae naman. Nasanay na rin sila. Napapailing na nga lang siya sa tuwing sinasabi nila Mikay at Tina na ganun nga daw talaga kapag malapit ng maghiwalay. Noong isang gabi naman ay natawagan niya na ang kanyang nanay at tatay. Miss na nga daw siya ng anak niyang si Hope na ayaw siyang kausapin sa cellphone dahil gusto daw nito ay makita siya at makasama na hindi naman po pwede. Hindi na lang niya pinilit ang anak kahit miss na miss niya ito. Ikaw April, para kanino ang ginagawa mong trabaho? Napatingin siya kina Mikay at Tina. Para sa pamilya at anak ko. Nanlaki ang mata ng mga ito. May anak ka na? Gulat na tanong ng dalawa na halos sabay pa. Oo. Teka, bakit nahihiya ka? Alam mo ang fresh mo kahit mami ka na pala. Ani Tina na sinang-ayon na naman ni Mikay dahil nag-appear pa ang dalawa. Mamaya ipakita mo yung picture niya ha. Tumango na lang siya dahil tinawag na rin sila ni Manang. Siyempre ipapakita niya yun dahil hindi naman niya kinakahiya ang anak niya. Samantala si Darius ay nagpa siya na bukas hindi muna siya papasok sa kumpanya. Nagsabi na rin siya sa kanyang sekretarya. Kailangan niya muna ng break dahil masyado nang naaaburido ang utak niya sa ginagawa ni Kara. Nakausap niya na ang kanyang abogado at sinabi nitong inaayos na lang ang mga papel para sa pakikipaghiwalay niya sa babae. Wala na siyang pakailam kahit na magalit pa ang mami niya sa kanya. Kinabukasan na hindi nga pumasok si Darius. Laking pasasalamat niya na wala si Kara sa kanila at umalis ito kaya mapapahinga siya. Nang bigla namang dumating si Kendrick. Bro! Akala pa naman niya ay okay na pero may manggugulo pa rin pala. Ganyan na ba talaga kapag makikipaghiwalay na? Natatawa nitong tanong sa kanya. Umupo ito sa kaharap niyang sofa matapos ilapag ang isang bote ng alak na mukhang binili muna nito bago pumunta sa kanila. Anong kailangan mo? Inis niyang sabi sa kaibigan. Natawa naman ito. No bro, ito ang kailangan mo. Sabi nito nang hawakan nito ang bote ng alak na natatawa. Sir, ano raw pong gusto niyong merienda? Tanong ni April sa kanila. Mukhang inutusan ito ni Manang Neri. Napansin niya naman agad ang tingin ni Kendrick dito kaya sinaway niya ang kaibigan. Pero imbis na tumigil, mas lalo nitong tinitigan ng babae. Nang makaalis si April, doon niya lang ito nakausap ng maayos.
Nagtatrabaho ng ayos yung tao. Anya sa kaibigan. Napailing ito sa kanyang sinabi. Hindi mo ba siya natatandaan, bro? Walang naisagot si Darius sa tanong ng kaibigan. Siya yung babaeng nakaano mo bago kay kasal. Yung akala ko, solve sa problem mo babae para mawala ang sama ng loob mo sa mga magulang mo. Pagpapaalala nito sa kanya. Kung ganun kaya pala pamilyar sa kanyang babae. Pagkaalis ng kanyang kaibigan ay kaagad pinuntahan ni Darius si April. Sir? Nagulat nitong sabi nang bigla na lang siyang sumulpot sa harap nito. Yulay. Anya sa babae na mabilis na nag-iba ang timpla ng muka. Para bang kinakabahan ito at natakot. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Ikaw ang babaeng yun. Saglit niya pang ipinikit ang kanyang mga mata. Sir, hindi ko kayo naiintindihan. Babalik na lang ako. Bago pa nito magawa ang nais, nahawakan niya na ang babae sa kamay nito. Dumako ang tingin ni April sa kamay nitong hawak niya. Pilit nito iyong binawi, ngunit hindi magawa. Naaalala mo rin, right? Hindi ito nakasagot at napaiwas ng tingin. Kaya na mga oras na yon, nakumpirma niyang ito nga ang babaeng yun. Nagawa ko lang yun para sa lupang kailangan naming tubusin at sa kapatid ko. Pwede bang kalimutan na lang natin yun, sir? Tanong nito habang nakatingin sa mga mata niya. Sasagot na sana si Darius pero narinig niya ang tawag ng kanyang ina. Nabawi na rin ni April ang kamay nito mula sa kanya. Ano na naman ang isinumbong sa inyo ni Kara, ma'am? Ayaw umuwi dito ng asawa mo dahil sa ginagawa mo. Mas pinipili niyang mag-stay sa mga magulang niya. Why don't you fix your marriage? Bakit ko aayusin ang hindi ko naman sinira? Pagod na rin ako sa kanya. Tapatan niyang sabi sa ina. Hindi naman ito makapaniwala sa kanyang sinabi. At bago mauwi sa kung ano ang usapan nilang dalawa, na baka mabastos niya pa ang sariling ina, tumalikod na siya rito. Kahit anong tawag nito, hindi niya nanilingon pa. Kung kakampihan nito si Kara, wala na siyang pakailam, basta gagawin niya kung ano ang gusto niya. Kinagabihan ay lasing umuwi si Darius. Alam niya namang wala sa kanila ang mami niya at ang asawa, kaya walang tatalak sa kanya. Sa pamamagitan ng alak, pansamantala niyang makakalimutan ang kanyang problema. Tulad na lamang noon, kaya nga may nangyari sa kanila ng babaeng katulong niya na ngayon. Hey, nandyan ka pala. Pwede mo ba akong tulungan? Anya kay April nang ito ay makita. Lumapit naman sa kanya ang babae at dahil alam na nakainom siya, agad siya nitong inalalayan paakyat ng hagdanan. Habang tinutulungan ng kanyang amo, ay hindi maiwasang mapaisip si April. Bakit nagiinom ang boss niya? Dahil ba sa nangyari sa mag-asawa? Pagdating sa kwarto nito, aalis na sana siya, pero nagulat si April nang bigla nitong hawakan ng kanyang kamay. Naging dahilan para bumagsak siya sa ibabaw ng lalaki. Mabilis naman itong napagpalit ang kanilang posisyon at siya na ang nasa ilalim. Can we do that again? Ako naman ang magbabayad sa'yo at hindi ang kaibigan ko. Anito sa kanya pero hindi pa naman siya nababaliw para pumayag sa gusto ng lalaki. Mabilis siyang bumangon at iniwan ng amo sa loob ng silid. Natawa na lang si Darius matapos itong iwan ni April. Inaasahan niya na iyon pero sinubukan niya lang. Wala rin naman siyang balak na dagdagan pa ang kanyang problema. Ang mahalaga ngayon, alam niya na kung bakit pamilyar sa kanyang babae. Habang si April ay walang kaalam-alam tungkol sa gagawing pagdalaw ng kapatid niyang si Pia at ng anak na si Hope sa kanya. Hindi rin kasi pinaalam ni Pia sa kanyang ate. Sumakto na kinabukasan, wala siyang pasok dahil bakasyon naman nila at gustong-gusto na talagang makita ng pamangkin niya ang mami nito. Bukas, dadalaw tayo sa mama mo. Anya sa pamangkin na natutulog. May pera naman na siyang naipon mula sa allowance na binibigay ng kanyang ate noong nasa probinsya pa nila ito nagtatrabaho. Yun na muna ang kanyang gagamitin habang hindi pa ito nakakapagpadala. Kinabukasan ay kasama ni Manang Neri na umalis ng mansyon si April. May ipinabili kasi kay Manang at isinama siya nito. Sumakto na pagdating ng magtitang si Pia at si Hope ay wala si April. Si Ate April po, tanong ni Pia. Matagal itong pinagmasdan nila Mikay at Tina. Tsaka napansin na may pagkakahawigang dalaga sa kanilang kasamahan na si April. Umalis kasama ni Manang Neri. Teka,
Kapatid ka ba niya? Tumango si Pia. Sinong kasama mo? Ang anak po ni ate. Nagkatinginan ng dalawang babae. Ikaw pala ang anak ni April? Pero bakit hindi mo… Sige, pasok na muna kayo. Binuksan na ang gate. Kasama ang dalawang katulong ay pumasok na ang magtita sa loob ng mansyon. Pareho namang manghang-mangha ang dalawa, lalo na ang batang si Hope. Ate, san po ba yung banyo dito? Ihing-ihi na po kasi ako Tanong ni Pia. Samahan na kita, baka maligo ka pa. Sagot naman ni Mikay, habang si Tina ay may ginawa na muna. Tara Hope, sama ka na muna sa amin. Wala pa naman si ate. Aya nito sa pamangkin, ngunit hindi sumunod ang bata. Bagkus, nanatili lamang ito na nakaupo sa kanyang upuan. Napilitan na tuloy si Pia na iwan na muna ito, pero binilinan niya ang pamangkin. Basta wag kang aalis dito Tanging tango lang ang naging tugon nito sa kanya. Habang si Darius, kinailangang umuwi dahil may naiwan na siyang file sa kanila. Kung ano-ano na lang tuloy ang nakakalimutan niya. Ngunit laking gulat niya nang may maabutang bata sa kanilang sala. Hey, tawag niya sa batang babae. Ewan niya ba pero bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba nang dumako ang tingin nito sa kanya. Sino ka, tanong ginagawa mo rito? Sino rin po kayo? Balik nitong tanong sa kanya. Ako ang unang nagtanong. Hindi mo na ito sumagot. Bawal po akong makipag-usap sa strangers. Masungit na sabi ng bata sa kanya. Tsaka niya lang naalala ang kanyang naiwan. Napailing na lang si Darius. Baka anak lang ng kanilang mga kasambahay na bumibisita. Pero may pagkamaldita ang bata. O baka naman sadyang ganoon lang ito sa hindi kakilala. Pero ayos na rin siguro yun. At least, makakasigurado na hindi agad ito makukuha ng kung sino. Pagbaba niya, tatanungin niya sana ang bata pero kailangan niya na palang bumalik agad sa kumpanya. Siguro naman, magkikita pa silang muli at makakapag-usap ng maayos. Kakaalis lang ni Darius nang saktong dumating si Manang Neri at April. Mama! Gulat na gulat si April nang makitang nandoon ang anak niya. Lalo na nang yakapin siya nito. Pumantay siya sa bata. Sinong kasama mo? Ako ate. Sorry, nagbanyo lang, medyo sumakit ang tiyan ko. Ang nakababata niyang kapatid na si Pia. Maiwan ko na muna kayo. Paalam sa kanila ni Manang Neri. Pati nga ang dala-dala niya, kinuha na muna nito nang sa ganon, matuon niya muna ang atensyon sa kanyang mga kapamilya. Bakit mo dinala dito si Hope? Tanong ni April. Miss na miss ka na ng pamangkin ko ate. Palaging matamlay, natatakot ako na baka magkasakit. Pero ngayon, masaya na po ako mama kasi nakita at nakasama na po kita. Napangiti na lang siya nang yumakap ang bata. Ganon din ang kapatid niya. Pero hindi kayo pwedeng magtagal dito. Anya sa dalawa. Lumungkot ang mukha ng kanyang anak. Pinaliwanagan niya naman ito. Kasi baby, work to ni mama. Anya habang haplos ang pisngi nito. Kailangan niyo nang umuwi ng tita Pia. Baka hinahanap na kayo ni lola at lolo. Tumingin ang anak niya sa tita nito. Thank you po tita Pia sa pagdala sa akin dito. Sorry po kung makulit ako. Ngumiti lang ang kapatid niya sa pamangkin. Bago pa dumating ang Ma'am Amanda niya at ang asawa ng kanyang Sir Darius, ay pinauwi niya na ang kapatid at anak niya. Nagkaroon na rin sila ng maayos na pag-uusap ng bata tungkol sa tawagan at sa pag-uwi niya sa kanila. Doon lang nakahinga ng maluwag si April. Paano kung nagtagpo ang anak niya at ang ama nito? Ano na lang ang gagawin niya? Kaya mabuti na lang talaga. Hindi, kasi kung oo, talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nasa lahi niyo pala ang magaganda. Ani Mikay nang magkakasama na naman sila ni Tina. Pero hindi ikaw ang kamukha ng anak mo. Parang ang tatay. Si Tina naman ang nagsalita. Napansin pala ng mga ito. Kayo naman, grabe kayo. Totoo naman, kasi kamukha ng bata si Sir Darius. Si Manang Neri ang nagsalita, kaya sabay-sabay silang napatingin dito. Di ba Manang no? Sang-ayon ng dalawa. Hindi nakasagot si April. Labis siyang na-tense ng mga oras na iyon. Oh, bakit natahimik ka? Tanong ni Mikay. Wala, may gano'n naman talaga magkakamukha pero hindi naman magkakaano-ano. Sabi niya na lamang, nagkatinginan tuloy ang dalawa niyang kasama. Kinagabihan, umuwi na lang ang kanilang Sir Darius.
Tahimik itong naghapunan habang sila'y hinihintay ang ipag-uutos nito. Pero nagulat si April nang bigla itong magtanong at ang mas hindi niya inaasahan ay ang magiging tanong nito. May bumisita ba sa inyo kanina? Kaninong anak yung nakita ko? Nakatuon na ang tingin sa kanila. Sasagutin na sana ng dalawa ang tanong ng amo nila pero bigla itong tumayo at may sinagot na tawag. Kaya napakiusapan niya pa ang dalawa na wag nang sagutin pa ang tanong. Baka kasi matanggal agad siya sa trabaho. Mabuti na lang at naiintindihan naman ng dalawa. Laking pasasalamat ni April na hindi na inungkat pa ni Sir Darius nila ang tungkol sa batang nagpunta sa mansyon. Ilang araw na din mula nang magpunta doon ang kanyang anak at kapatid. Pero sa mga nagdaang araw, sinusuyo na ng asawa nito ang lalaki. Hindi na ito nakikipagtalo. Kapag ganoon, natatawa ang dalawa niyang kasama na si Mikay at Tina dahil hindi daw bagay ni Kara. Ngunit ng araw na yon, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang hindi mapakali. Maging ang mag-focus sa trabaho, hindi niya magawa. Nakaramdam ng kakaiba si April. Bigat ng pakiramdam. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kapatid. At ayon dito, sinugod daw ng hospital ang kanyang anak dahil sa sobrang taas ng lagnat. Hindi na rin kasi alam ng mga ito ang gagawin. Iha, anong nangyari? Tanong ni Manang Neri sa kanya nang mas mapansin nito na balisa siya at hindi mapakali. Manang, nasa hospital po ang anak ko. Kulang na lang, mapaupo siya sa sahig. Hala, bakit daw? Maging sina Mikay at Tina na puno ng pag-aalala. Kailangan kong umuwi, Manang. Pero iha, wala ka pang sweldo. Anong madadala mo sa inyo pang gastos? Mabuti pa hintayin mo si Sir Darius. Ipagpapaalam kita sa kanya at sasabihin ko ang tungkol sa problema mo. Tututol pa sana siya kay Manang, kaso lang ay saglit sila nitong iniwan. Lumapit naman sa kanya sina Mikay at Tina upang siya ay yakapin. May anak ka na? Pagka-uwi ng amo nila, yun agad ang tanong sa kanya. Pero dahil hindi siya makasagot, ay si Mikay na ang sumagot. Oo sir, yung bata pong nakita nyo dito yung tinatanong nyo sa amin. Ani Mikay, iwan nyo na muna kami. Utos nito kaya walang choice ang mga ito kundi siya'y iwan. Bakit hindi ka sumagot nang magtanong ako? Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Simula nang makita ko ang batang yon, hindi na siya nawala pa sa isip ko. Doon na siya napatingin sa lalaki. Halata ang gulat sa sinabi nito. Sir, kailangan ko lang po talaga. Hindi naman po ako tatakas sa trabaho. Meron ka bang litrato niya? Tanong nito sa kanya. Gusto lang ni Darius na muling masilayan ang mukha ng bata. Pwede ko bang makita ang picture? Nilabas ni April ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Gagawin niya na lahat para sa kanyang anak. Pinakita niya rito ang larawan ng bata. Bakit parang kamukha niya ako? Anito matapos makita ang larawan, hawak pa rin ang kanyang cellphone. Sabihin mo nga sa akin, April, anak ko ba siya? Sunod agad na tanong nito sa kanya. May nabuo ba sa nangyari sa atin noon at siya yun? Hindi siya makasagot. Hindi dahil sa hindi niya alam ang isasagot, kundi ayaw niyang malaman ito. Ayaw niya na magkaroon ng gulo. Kaya ba iwas na iwas ka sa akin? Dagdag pa nito, wala pa rin siyang imik. Sagutin mo ko kung anak ko ba talaga ang bata. Oo sir, anak mo siya. Anak mo ang bata. May nabuusan nangyari sa ating dalawa nung gabing yon. Bakit hindi mo sinabi agad ng unang araw mo pa lang dito? Dahil hindi mo naman kailangan na malaman. Isa pa'y may asawa ka na kaya bakit? She's my daughter and I have a responsibility to her. Sagot agad nito kahit hindi pa siya tapos. Kailangan kong umuwi, sabi niya na lamang. Kasama mo kung uuwi at ipapakilala mo ko sa bata. Sagot naman ito sa kanya. Naiwan si April nang may kinuha muna ito sa itaas. Lingid sa kanyang kaalaman na narinig nila Manang Neri ang usapan. Kung kaya naman pala ganun na lang si April, ayaw ipaalam na anak nito ang nakitang bata ng kanilang amo. Pero kasabay noon, bigla na lang kinilig ang tatlo, lalo na ang dalawa. Mas bagay naman ang kaibigan nila sa kanilang Sir Darius kaysa sa asawa nitong si Kara. Huwag sana itong maging dahilan para tuluyan kayong maghiwalay ng asawa mo. Napatingin si Darius sa kanya at halatang hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Nasa biyahe na silang dalawa patungo sa kanilang probinsya. Sa totoo lang, natatakot si April sa lalaki.
Pero wala siyang magagawa dahil kailangan niya ang tulong nito. At dahil traffic, tumigil muna ang sasakyan. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa akin. Anito sa kanya bago muling itinuloy ang pagmamaneho. Pero paano na lang ang asawa nito? Baka kung anong gawin nito sa kanya at kay Hope sa sandaling malaman ng tungkol sa kanila. At yun ang kinatatakot niya kaya ayaw niyang malaman ng lalaki ang tungkol sa anak nila. Ate, sinalubong sila ni Pia. Nagtaka pa nga ang kanyang kapatid kung sino ang kanyang kasama. Ate, sino siya? Tanong na nito dahil hindi na napigilan pa ang sarili. Boss ko. Sagot niya tsaka sumunod sa kapatid. Maging si Darius ay ganun din ang ginawa. Nang makarating sa hospital ng kanyang anak, ang nanay at tatay niyang nagbabantay. Katulad ng nakababata niyang kapatid, tinanong rin ito kung sino ang kanyang kasama. Boss din ang naging pakilala niya kay Darius. Mama? Nangihinang tanong ni Hope sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng anak at paulit-ulit hinagkan habang pumapatak ang kanyang mga luha. Mama, siya yung lalaki dun sa pinagtatrabahuhan mo. Napatingin siya kay Darius na nasa kanyang likuran. Okay ka na ba anak? Pag-iba niya sa usapan dahil sa hindi niya alam ang isasagot sa tanong ng anak at kung paano niya sasabihin ang totoo dito. Oo nak, boss siya ni mama. Tutulungan ka niya. Tutulungan niya tayo. Paliwanag niya sa bata na kahit nahihirapan, nagawa pa rin ngumiti. Nang makatulog ang anak nila, inaya na muna siya ni Darius na mag-usap silang dalawa sa labas. Bakit hindi mo sinabi sa kanyang totoo? Hindi yun ganun kadali, sir. Darius, mariin itong sabi. Pero amo ko kayo. Ama rin ako ng anak mo. Mas sumeryoso ang boses nito na nagdulot ng takot sa kanya. Paano kapag nalaman ng asawa niyo at mami mo ang tungkol kay Hope? Sila pa talagang iniisip mo at hindi ang bata. Kailangan niya ng ama. Natahimik siya sa sinabi ng lalaki. Pero kung hindi mo sasabihin sa kanya, ako ang magsasabi. Akmang babalik na ito sa loob ng hospital pero kanyang pinigilan. Sasabihin ko na. Sabay silang pumasok ng hospital at dahil tulog pa si Hope ay ang pamilya niya na muna ang pinaliwanagan ni April. Si Sir Darius din ang ama ni Hope. Nagkatinginan ng kanyang nanay at tatay. Maging ang kapatid niyang si Pia ay gulat na gulat. Ibig sabihin ate, siya yung... Oo at gusto niyang tumulong. At ano ang kapalit? Tanong ng tatay ni April. Kukunin mo sa amin ang apo namin? May halong galit na tanong nito. That will not happen, sir. Pwede naman na kayong lahat ang kunin ko. Mabilis nitong sagot. Natahimik tuloy ang kanyang tatay. Pero sabi ni ate may asawa ka na. Paano kung apihin ang asawa mo ang ate ko? Tanong agad ni Pia. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Poprotektahan ko ang mag-ina ko. Mabilis nitong sagot sa kapatid niya. Eto na rin ang unang pumasok sa hospital. Bago pumasok sa loob ng kwarto, nakausap muna ni April ang doktor at ayon dito, mababa na ang lagnat ng anak niya. Kaya kasi isinugod na sa hospital ng kanyang mga magulang ay dahil sobrang taas talaga ng lagnat ng bata. Paggising ni Hope ay nagulat ito nang makitang hawak ng boss ng mama nito ang kamay niya. Binawi ito ng bata. Hope anak, ani April. Mama, bakit pa rin po siya nandito? Anak, siya ang papa mo. Po, kumunot ang noo ng bata. Pero mama, sabi niyo nila lola wala na akong papa dahil matagal na po siyang wala. Naguguluhang sabi ng bata. Umiling si April. Sorry anak, nagsinungaling kami sa'yo. Buhay pa ang papa mo't kasama ko siya ngayon. Tumingin ang batang si Hope kay Darius. Kayo po talaga ang papa ko? Tumango dito ang lalaki. Hindi na rin napigilan ng sarili na yakapin ng bata. Sorry po kung sinungitan ko kayo. Ngumiti lang si Darius sa bata at hinaplos ang pisngi ng anak nila. Si April ay napapangiti na lamang. Pansamantalan niya na munang kinalimutan ang lahat para sa anak niya. Bakit hindi ka po namin kasama habang lumalaki po ako, Papa? Hindi mo pa maiintindihan anak kasi bata ka pa. Pero ipapaliwanag sa'yo ni Mama kapag malaki ka na. Anya sa bata. Ngumiti na lang ito't nakipagkwentuhan sa ama kaya lumabas na muna siya. Hindi mo sinabi sa amin na ang boss mo pala'y ama ng anak mo. Nagtatampong sabi ng kanyang nanay. Ang tatay niya naman at kapatid
ay tahimik lamang. Baka kasi pabalikin niyo na lang ako kung sinabi ko. Talagang ganun nga. April, tawag ka ng anak natin. Napatingin siya kay Darius na nagbukas ng pintuan. Kahit nakalalabas pa lang, muli siyang pumasok sa loob ng silid. Ang pamilya naman ni April ay naiwang namomroblema. Sana lang talaga'y walang asawa na manugod. Nagtaka naman si Amanda kung bakit sa kanyang pag-uwi, wala ang kanyang anak na si Darius. May alam ang mga katulong kung nasaan ito. Pero ni isa, walang nagsalita. Mabuti na lang din at hindi nito napansin na wala rin si April, kundi ay yari na talaga sila sa ginang. Malupit pa naman ito kung magalit. Samantala si April, lumabas muna ng hospital kasama si Darius para bumili ng kanilang makakain. May nakita silang malapit na karinderya. Doon na sila bumili. Habang pabalik, doon siya nagkwento sa lalaki. Nagawa ko lang yun dahil sa pagkakasakit ng kapatid ko at pagkakasanla ng sakahan namin. Napatingin sa kanya ang lalaki. Pero hindi ko naman inaasahan na si Hope, ang anak natin, ang magbibigay ng pag-asa sa akin na kahit gaano kahirap ang buhay, maganda pa rin ang magpatuloy. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Kaya sana wag maapektuhan ang tahimik na buhay, lalo na kapag nalaman ng asawa mong tungkol sa bata. Hindi ito umimik, kaya hindi na rin siya nagsalita pa. Baka kasi mamaya ay kung ano pa ang kanyang masabi. Hanggang kinabukasan, hindi umuwi si Darius, kaya naman mas lalong nawala sa mood si Amanda. Maging ang kanyang daughter-in-law na si Cara, inumaga na rin ang uwi. Hindi pa rin pala nagkakaayos ang mag-asawa. Akala niya naman ay okay na. Cara, iha, kakauwi mo lang, saan ka pupunta? Tanong niya sa asawa ng anak. Sa kaibigan ko lang, ma'am. Simpleng sagot nito. Napailing ang ginang at hindi niya alam pero may nagtulak sa kanya na sundan ng babae. Pero palihim lang nang sa ganoon hindi ito makahalata. Sa isang hotel ito nagpunta. Pero bakit doon? Pero nanatiling nakasunod ang ginang. Ngunit patago-tago ito nang sa ganon walang makakita at makahalata sa kanya. Hanggang sa nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Tumigil ang daughter-in-law niya sa harap ng isang hotel room. Lumabas doon ang isang lalaki at nakipaghalikan sa babae. Napatakip na lamang ang ginang sa kanyang bibig. Kung ganun tama nga ang anak niya na hindi ito ang sumira sa relasyon ng dalawa. Dali-daling umalis doon si Amanda. Kung ganoon, mali-mali ang sinusumbong sa kanya ng babae. At maling-mali rin na ito ang palagi niyang kinakampihan. Hindi mabuting asawa si Cara sa kanyang mahal na anak. Kinabukasan ay nagpaalam na muna si Darius sa kanyang mag-ina. May kailangan lang talaga siyang ayusin at yun ay ang tungkol kay Cara. Hindi niya na kaya pang magtiis na alam niyang kasal siya sa babae. Gayong ayos na rin naman ang papel na kailangang pirmahan nito. Habang nagdadrive, kulang na lang ay paliparin niya ang kotse para makadaan sa opisina ng kanyang abogado at magdiretso uwi sa kanila para papirmahan na kay Cara. Son, bungad sa kanya ng ina, ngunit hindi ito ang kanyang kailangan. Inilibot niya ang mata para hanapin si Cara. Where's Cara? Han, saan ka nang galing? Bago pa siya mayakap ni Cara, naitulak niya ang babae. Han, ako nang umaayos ng marriage natin. Can't you see it? At saan ka ba nang galing? Mabilis niyang itinapat sa babae ang harap ng brown envelope. Sign this. Ano to? Inis na tanong ng babae. Para maging malaya na tayo sa isa't isa. Walang emosyon na sabi ni Darius. No, hindi ko pipirmahan yan. Tita! Tumingin pa ito sa mami niya na tahimik lang at ang ipinagtaka pa ni Darius, hindi nito ipinagtatanggol si Cara tulad ng palagi nitong ginagawa. Just sign that, iha. Gulat na gulat ang babae sa narinig sa ginang. Maging siya ay nagulat sa sinabi ng kanyang ina. Lumapit si Cara sa mami niya at sinubukan itong hawakan. Ngunit lumayo dito ang kanyang mami. Niloloko mo ang anak ko. Sinundan kita kahapon. Nakita kita kahapon kasama ang ibang lalaki. Ikaw ang sumira sa pagiging mag-asawa ninyo ng anak ko. Tumingin sa kanya ang mami niya. I'm sorry, son. Paghingi nito ng tawad sa kanya. Masaya ako na namulat na kayo. Now, sign this, Cara. Kung ayaw mong malaman ng lahat ng baho mo, pati ang pamilya mo mapahiya pa. No, you can't do this to me. I will not.
Nilabas niya ang cellphone kung saan may kuha ito ng babae na may kasamang mga lalaki. Sign the paper. Maging ang mami niya, inutusan na rin ito. Inis na pinirmahan ng babae ang papel, tsaka ito nagmamadaling umalis. Where are you going, son? Tanong ng mami ni Darius. Dadalhin niya kasi kay attorney ang annulment paper. I have a surprise for you, ma'am. Pagbalik ko. Sabi niya na lamang na tinawag pa siya ngunit hindi niya na pinansin. Kaagad na binalikan ni Darius ang kanyang mag-ina. Nakalabas din agad ng hospital ang batang si Hope para sa bahay ipagpatuloy ang pagpapagaling nito. Plano ko pong isama kayong lahat pagbalik ko sa Manila. Gulat naman ang lahat, lalo na ang kanyang mga magulang. Tulog si Hope kaya hindi nito narinig ang sinabi ng papa nito. Hinila na muna ni April ang lalaki patungo sa labas ng kanilang bahay. Ano bang sinasabi mo? Pumirma na si Kara sa annulment papers. Paano ang mami mo? Hindi siya ang magiging problema at sinisigurado ko yan sa'yo. Mabuti pa ayusin mo na mga gamit ninyo dahil aalis ako kasama kayo. Nauna na lang si April na pumasok sa loob ng kanilang bahay habang napapailing. Hindi man lang ba nito naisip na pwede itong pag-usapan dahil sa gagawin nito? Pero silang dalawa lang ni Hope ang nakasama kay Darius dahil ang kapatid niya may kailangan pang tapusin na pag-aaral habang ang mga magulang niya naman kailangan itong samahan. Delikado kasi pag mag-isa ito. Habang nasa biyahe sila, abot-abot ang kanyang nararamdamang kaba. Sa mami talaga siya ni Darius kinakabahan. Ang hirap naman kasing paniwalaan ng sinasabi nito na wala silang magiging problema pagdating sa mami nito. Nang makarating sila sa mansyon, naunang bumaba ang lalaki para pagbuksan silang mag-ina. Ngiti-ngiti naman ang anak nila ni Darius. Masaya siyang makitang masaya ang anak, pero alam din ni April ang kaakibat na mga nangyayari na iyon. April, tuwang-tuwa si Mikay at Tina na siya ay sinalubong. Niyakap pa siya ng dalawa habang si Manang Neri pinapanood lamang sila. Mukhang alam na rin ng mga ito ang tungkol sa kanyang tinatago. Nasaan si Mami? Tanong ni Darius sa mga katulong. San? Anong sorpresa? Nagulat ang ginang nang makita ang anak nitong si Darius na may buhat-buhat na bata. Papa, siya po ba yung lola ko sa inyo? Tanong ng batang si Hope na pilit nagpapababa sa ama nito para takbuhin ang kanyang lola. Nang sa gayon, mayakap niya ito. Lola? Lito nitong tanong habang nakayakap na sa bewang nito ang bata. She's my daughter. Daughter? Gulat na gulat ang ginang. Bakit lola? Ayaw niyo po ba sa akin? Nalulungkot na tanong ni Hope. Anak namin ni April. Mamaya ko na ikukwento ang lahat sa inyo, Mami. Sabi ni Darius sa ina na agad namang pumantay sa bata dahil nakaramdam agad ito ng kakaiba. Doon ito napansin na kamukha ng bata ang anak niya. Mabilis itong niyakap ni Amanda habang sina Darius at April pinapanood lamang ang dalawa. Para makapag-usap, pinahatid muna ng lalaki ang anak nila kila Manang Neri sa kwarto, kaya silang tatlo lang ang naiwan sa may sala. It happened bago ko ikasal kay Kara. Dahil kay Kendrick, siya ang... Tumanggap po ako ng pera mula sa kaibigan ng anak niyo para sa lupa namin at sa kapatid kong may sakit. Nayuyuko niyang paliwanag at may nabuo sa isang gabing yon? Yes, ma'am. Katahimikan ng saglit na namayani. Then matagal na pala akong may apo. Hindi makapaniwala nitong sabi. Huwag niyo po sanang kukunin ang anak ko sa akin. Alam kong mayaman kayo't makapangyarihan, pero ang anak ko lang po ang nagpapalakas sa akin. Mayroon naman akong puso, iha, at bakit ko naman gagawin yon? Ayoko magalit ang apo ko sa akin. Ngiti nitong sabi kaya nakahinga na siya ng maluwag. Pero pagkatapos ng kay Kara, gusto ko na magkasama kayong dalawa at magkaroon ng buong pamilya ang aking apo. Gulat siyang napatingin sa ginang. Tiningnan niya si Darius at walang emosyon ang mukha nito na para bang hindi apektado sa sinabi ng mami nito. Po, tama ang narinig mo, iha. I want my apo to have a complete family. Pag-uulit ng ginang. Pero hindi naman po namin mahal ang isa't isa. Katwiran niya. Ngunit tumalikod na ang ginang para puntahan ang apo nito. Silang dalawa ni Darius ang naiwan. Huwag mong sabihin na payag ka sa gustong mangyari ng mami mo. Bakit hindi? Maging ito ay iniwan din siya. Naiwan si April
na hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang mga nangyayari. Nasaan ang anak mo? Galit na tanong ng Ginoo kay Amanda. Natawa ang ginang sa tanong nito. Mukhang nagsumbong na ang magaling nitong anak sa ama. Bakit? Nagsumbong na ba sa'yo ang anak mo? Natatawang tanong sa daddy ni Kara. Hindi pwedeng hiwalayin ng anak mo ang anak ko. At bakit hindi? Isa pa'y nakapirma na ang anak mo. Nakataas ang kilay niya. Baka nakakalimutan mo ang utang na loob sa akin ng asawa mo. Ako ang sumalba sa inyo noon. Tumawa lang si Amanda. Nabayaran na yun ng aking anak sa pamamagitan ng pakikisama niya kay Kara. Kung ako ang tumulong sa inyo na makabangon, ako rin ang magpapabagsak. Sigurado ka na ba dyan? Dahil pwedeng-pwede naming ilabas ng anak ko ang baho ng anak mo. Natahimik ang Ginoo. Tingin niya ay mukhang may alam ito sa ginagawa ng sariling anak. Alam mo naman siguro ang panlalalaki ng anak mo habang kasal pa sila ng anak ko. At kung ayaw mong malaman ng lahat ay wala kang gagawin. Dagdag niya sa Ginoo, tsaka ito dali-daling umalis doon. Napailing na lang si Amanda matapos umalis ng ama ni Kara. Sakto namang pagdating ng kanyang apo at anak pati ni April. Lumabas kasi ang mga ito dahil nagyaya ang bata. Lola, may pasalubong po kami sa inyo. Lumapit sa kanyang apo dala ang isang paper bag. Pumantay siya sa bata at ito'y niyakap. Samantala si April, nagpaalam na magbibihis muna. Sumunod naman dito ang anak niya. Napangiti na lang si Amanda habang nakatingin sa papalayong bulto ng dalawa. Tingin niya'y nagkakamabutihan na ang mga ito at may gusto na ang anak niya sa babae. Can I come in? Saktong katatapos lang niyang magbihis. Pinapasok na ni April si Darius. May sasabihin ka ba? Anya sa lalaki. I can see na wala ka pang nararamdaman para sa akin. Pero gusto kong malaman mo na gusto na kita, April. And I'll make sure na hindi kayo makakawala pa ng anak natin. Sa sandaling maayos na ang sa amin ni Kara, pakakasalan agad kita. Hindi agad siya nakaimik dahil sa sinabi nito. Unti-unti ring naglakad ang lalaki papalapit sa kanya hanggang sa nasa harapan niya na ito. Hinaplos ni Darius ang mukha niya. Hanggang sa unti-unti nitong inilapit ang labi sa labi niya at iyon ay hinagkan. Pero hindi pa doon natapos ang lahat dahil tila ba sabik na sabik ang lalaki sa kanya. Nadala naman siya sa mga halik nito dahil noon niya lang ulit naranasan ang ganoong pakiramdam. April, naitulak niya ang lalaki dahil kay Tina na bigla na lang sumulpot at dahil sa nakita nito ay dali-dali itong umalis. Pupuntahan ko na ang anak natin. Paalam niya kay Darius, ngunit hindi siya nito hinayaan na lumabas na mag-isa. Pinagsalikop kasi nito ang kamay nilang dalawa, tsaka sila sabay na lumabas. Walang tigil tuloy ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinagabihan, tabi-tabi silang pamilya sa isang kama. Sa gitna nilang dalawa si Hope na masayang masaya dahil katabi nito ang kanyang mama at papa. Good night, Mama. Good night, Papa. Sabay nilang binati ng good night ang bata. At upang hindi maging awkward, natulog na rin siya. Nang makita namang tulog na ang mag-ina, ay bumangon na muna si Darius. Pinagmasdan ng mga ito. Napangiti siya lalo na nang maalala ang ginawa niyang paghalik kay April. Basta alam niyang simula nang malaman niyang ito ang babaeng kasama niya ng isang gabi noon, hindi na ito nawala sa sistema niya. Kahit pa nilalayuan siya nito. Kinabukasan, nagising si April na wala na sa kanyang tabi ang kanyang mag-ama. Nagmamadali tuloy siyang nag-ayos at bumaba na. Asan po sila, Ma'am? Bakit, Ma'am? Hindi ba pwedeng mama na lang? Inaka ng apo ko, iha, at nasa may kusina sila. Sagot nito, tsaka ipinagpatuloy ang pagbabasa. Nagtungo naman siya sa kusina. Doon nakita ni April ang mag-ama niya na gumagawa ng almusal at pinanonood dito ni Manang Neri pati na rin ni Mikay at Tina. Halika, Mama, tignan mo ang galing po ni Papa. Nang magkatinginan sila ni Darius, mabilis siyang napaiwas ng tingin pero ang lalaki nakita niyang napangiti lang. Lumapit na nga si April sa mag-ama niya at nakisali na. Para sa kanya, parang hindi pa rin totoo ang lahat ng nangyayari. Animoy nananaginip siya ng gising. Akala niya kasi noon, imposibleng mangyari ang lahat ng iyon. Hindi na nga nang gulo pa si Kara o ang pamilya nito, habang ang anak nila ni Darius na si Hope, naging mas malapit sa Lola Amanda nito, pati na rin kanila Manang Neri. Isang araw,
Muling dumalaw ang kaibigan ni Darius na si Kendrick. "Oh bro, hindi ko agawin. Ako nga naging kupido ninyo eh." Tatawa-tawa nitong sabi sa kaibigan, pero nanatiling nakaakbay si Darius sa kanya. "Papa, sino po siya?" Tanong ng bata na kagagaling lamang ng kusina. Napangiti si Kendrick. "Wala ba kayong balak na sundan ng bata?" Napapailing na lang ito nang makitang tila ba mauubusan na ng pasensya ang kaibigan. Masasabi nito ngayon niya lang nakita ang talagang kasiyahan kay Darius at talagang masaya siya para rito. At para hindi na makaistorbo pa, umalis na rin siya agad. Naiwan sa mansyon sina Darius at April dahil maging ang maglolang Amanda at Hope lumabas na muna kasama si Manang Neri dahil may bibilhin at maggagala daw ang mga ito. "Teka, saan tayo pupunta?" Takang tanong ni April nang sabihin ng lalaki na may pupuntahan din sila. Ngunit habang nasa biyahe sila, tahimik lang ito. Sa isang private cemetery sila nagpunta. Nauna itong bumaba para siya alalayan. "Sino ang pupuntahan natin dito?" "My dad." Habang naglalakad, hawak-hawak nito ang kamay niya. Anong gagawin natin dito?" "Ipapakilala kita sa kanya." Matapos nilang saglit na dumalaw, umalis din sila doon ng lalaki. Akala niya nga'y uuwi na sila, pero dumaan sila nito sa isang restaurant. "Anong gagawin natin dito?" "Ano pa ba, magdi-date." Agad itong pumili ng order nilang dalawa habang siya'y tahimik lamang. "Hindi mo naman kailangan na gawin to." Anya kay Darius. Hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. "But I want. Gusto kong ligawan ng ina ng anak ko." Ayun na naman tuloy ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang dumating ang order nila, nagsimula na silang kumain. Mas nakapokus pa nga ata si Darius sa kanya kaysa sa kinakain nito. Kaya nang makitang nagkaroon ng dumi sa gilid ng labi niya, mabilis nitong pinunasan. Tapos na silang kumain na dalawa nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. "April Santos, will you marry me?" Hiyawan ang kanyang narinig sa paligid. Tsaka siya dahan-dahan na tumango. Mabilis naman na tumayo si Darius upang isuot sa kanya ang singsing. Tsaka siya nito hinagkan. Mabilis na nag-viral ang video nilang dalawa. At kahit napanood iyon ng pamilya ni Cara, wala nang nagawa pa ang mga ito dahil ang annulment papers ng dalawa ay naayos na agad ng abogado ni Darius. Pag-uwi nilang dalawa, sinalubong sila ng mami ni Darius at ng kanilang anak na si Hope. Masayang-masaya ang bata dahil sa napanood at alam niyang ikakasal na ang kanyang mami at daddy. Ganon din si Amanda. Dahil ngayon, ikakasal na ang anak niya sa babaeng mahal nito't hindi dahil napilitan lamang. Maging si Manang Neri, Mikay at Tina ay naiyak rin. Masayang-masaya din kasi ang mga ito para sa kanya. At mas nadagdagan ng sayang nararamdaman ni April nang tumawag sa kanya ang kapatid na gagraduate daw ito ng magna cum laude. Habang siya ay may good news din dito, yun ay ikakasal na siya. "Darius, pwede bang sa graduation ng kapatid mo?" "Of course baby, we will." Anito kaya napangiti na lang siya. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation ng kapatid niya. Hindi naman inaasahan ni April ang gagawin ng kanyang kapatid. Matapos kasi itong sabitan ng medalya ng mga magulang, pagbaba nito ng stage, doon ay sa kanya naman ito sinabit ang medalya. Nag-iyakan tuloy silang dalawa. "Salamat sa lahat, ate." Umiiyak nitong sabi. Napangiti na lang siya habang nakayakap pa rin ang kapatid na umiiyak. At syempre, matapos ang iyakan, celebration na. At sa kanilang pagbalik sa Manila, kasama na nila ang mag-ama niya, ang kanyang nanay at tatay pati na si Pia. Siguro kung hindi siya muling bumalik ng syudad para magtrabaho, hindi niya muling makikita ang lalaking nakasama niya lang noon ng isang gabi. Wala pa ring ama ang kanyang anak at hanggang ngayon, nahihirapan pa rin siya. Kaya malaki ang pasasalamat ni April kay Manang Neri dahil ito talagang nakatulong sa kanya. "Ate, ang ganda-ganda mo." Mini-make-upan siya ng make-up artist pero ang kapatid niyang si Pia, mukhang ito naman ang masisira ang make-up dahil sa halatang naiiyak na ang kapatid niya. "Ikaw din kaya wag kang iiyak. Sirayang make-up mo." Anya sa kapatid. Mahina itong natawa. Maya-maya pa, pumasok din ang nanay nila sa loob ng silid kasama ang kanyang anak na si Hope. Mukhang ang tatay niya'y ayaw munang pumasok.
Baka kasi maiyak rin. Ang ganda-ganda mo po, Mama. Napangiti siya sa sinabi ng anak. Pagdating nila sa simbahan, nauna nang pumasok ang anak at kapatid niya, habang ang nanay at tatay naman ni April ang maghahatid sa kanya. Naiiyak na nga ang kanyang nanay. Nay, ikakasal lang po ako. Ikakasal na ang panganay namin. Basta, sabihin mo lang kapag may ginawa sa iyo ang lalaking yan. Napailing na lang tuloy siya. Pagdating nila sa unahan, ay pinaubayan na si April ng mga magulang niya kay Darius, na buong pusong nagpasalamat sa kanyang nanay at tatay. Huwag mong sasaktan ang anak namin. Nangako naman ito sa kanyang tatay. Sinimulan na ang seremonyas ng kasal, pero ang nakakapagpa-good vibes, walang iba kundi ang batang si Hope na gusto nang maikasal agad ang papa nito bago pa daw may tumutol. Matapos i-anunsyo ng pari ang You May Kiss the Bride, ay hinagka na siya ni Darius sa harap ng kanilang mga bisita. Kaya ganap na siyang isang Montalba. Siya na si April Santos Montalba. Walang nagbago matapos silang ikasal ni Darius. Mas lalo nitong ipinaramdam ang pagmamahal sa kanya. To the point na nasundan na nga si Hope. Sari-sari tuloy ang naging reaksyon ng kanilang pamilya. Talaga ate? Ang kapatid niyang si Pia. Really iha? Ang mother-in-law niya. Magkakaapo na ulit tayo. Sabay na sabi ng kanyang nanay at tatay. Habang sila manang Neri, Tina at Mikay ay magkakaroon na daw ng bagong aalagaan. Nagpresenta naman na ninong ang kaibigan ng asawa niya na si Kendrick. Salamat. Napaharap siya sa asawa. Gabi kasi noon at sabay nilang pinagmamasdan ng bituin sa balkonahe ng kanilang kwarto. Salamat saan? For showing. Dahil kung hindi ka nagpakita sa akin, hindi ako magiging ganito kasaya. Hindi ko rin naman inaasahan na muli tayong magkikita. Hinagka na lamang nito ang kanyang labi. Balak na nga sana nitong gawing kambal ang kasunod ni Hope nang may kumatok sa kanilang pintuan. Kaya halatang nabiti ng kanyang asawa. Dito ka matutulog anak? Tanong ni April matapos pagbuksan ng pinto ang anak nila. Okay lang po ba mama, papa? At nang gabing yon, tabi-tabi silang natulog. Masaya at may ngiti sa labi. Habang alam niya sa sarili na hindi na siya muling mahihirapan pa ng mag-isa. Katuwang niya na ang asawang si Darius Montalba.